una sa lahat. Biglang binaha sa gitna ng gabi ang ilang lugar sa Bacolod City. Sa taas ng tubig, kinilangang gumamit ng bangka para sagipin ang mga residente. Pamilyang inilikas, kabilang mga bata at senior citizen. Binaha rin pati ang ilang lugar sa Talisay Negros Occidental. Abot dibdib ang tubig sa ilang barangay. Ang buong detalye, abangan! Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Panibagong ebidensya, nakita ng mga divers sa Taal Lake kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Notorious umanong magnanakaw, patay matapos barilin sa ulo ng riding in tandem sa Calbayog City. Training plane bumagsak sa Zambales. 4 sugatan. Baka isinilang na may 2 ulo. Bata na trap sa isang toy claw machine sa Amerika. At Korean superstar Park Seo-joon balik bansa para sa isang fan meet. Umarangkada na ang ikalawang araw ng search and retrieval operation sa lawa ng Taal para sa mga nawawalang sabungero. Matinding hamon naman para sa mga diver ang matinding burak sa lawa. Live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, may nakuha bang bagong ebidensya? Jester, may mga panibago na naman ngang ebidensya yung nakuha itong technical diving team ng Philippine Coast Guard. At kaya nga ng mga nakalipas na araw ay agad itong isinako at iturn over sa forensic unit. Pasado alas 8 ng umaga, tinungo ng Coast Guard team ang Taal Lake Central Fishport sa Laurel, Batangas para sa ikalawang araw ng paghahanap sa mga missing sabungero na itinapon umano sa lawa ng Taal. Nakatuon ang search and retrieval operation sa lugar na itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Sa buong maghapon, may nakuha na bagong ebidensya ang mga diver. Mula sa tubig, agad itong isinilid sa sako para mapanatili ang integridad ng ebidensya. Hindi muna idinetalya ng mga otoridad kung ano eksakto ang nakuhang ebidensya habang hindi pa nasusuri. Sabi ng Philippine Coast Guard, isa sa mga hamon sa technical diving team ang malabong tubig ng lawa. Aabot sa 70 talampakan ng lalim ng sinisisid ng mga diver. So ito, pagbaba mo pa lang ng wala ka na talaga halos makita. So again, zero visibility. Nag-move lang tayo pa southeast, no? From 20 meters away dun sa previous natin yung kahapon. Samantala, sa Lunes, nakatakdang magsampa ng reklamo si Julie Patidongan alias Totoy sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa mga pulis na sangkot umano sa pagdukot sa mga nawawalang sabungero. Yun naman talaga ang inaantay nila na mag-file ako sa NAPOLCOM. Kung hindi ko papailan yan, malaya sila magpunta kung saan at ako na ang target nila. Sa isang panayam, sinabi ni alias Totoy na kaugnay ito nang natanggap niyang impormasyon na may umaaligid sa bahay niya sa Mindanao. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre na hawak na nila ang 15 mga pulis na umunay sangkot sa kaso. Kasabay nito, nag-apply na sa Witness Protection Program si alias Totoy ayon sa Department of Justice. Korte raw ang magdidesisyon kung qualified siyang maging state witness. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Philippine National Police si alias Totoy. Jester, sabi ng Philippine Coast Guard ay kanina nung nakita nila yung dalawang ebidensya ay may sinkers o mga pampabigat ito na bato. At nung mga nakalipas na araw, nung tinanong natin yung initial assessment nila doon sa mga nakuwang sako, sinabi nila na kapareho yung texture at ilang structure ng laman nga nito nga mga panibagong sako na nakuha. At isa pa doon sa mga nakakagimbal na sinabi sa atin nitong PCG ay nung nakita nila yung laman ng dalawang sako na nakuha kaninang hapon, ay sunog daw yung mga bahagi nito. Jester. Nag-uulat mula sa Taal. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sa iba naman pong balita, may posibilidad na buhay pa ang 3 Pinoy crew ng MV Eternity Sea na napabalitang nasawi sa pag-atake ng mga grupong Houthi sa Red Sea. Samantala, pauwi na sa bansa ang ilang crew ng MV Magic Seas na inatake rin ng mga rebelde. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
Uuwi na mamayang gabi sa Pilipinas ang 11 pang Filipino crew ng MV Magic Seas na inatake ng rebelding Houthi sa Red Sea noong July 6. Ayon sa Department of Migrant Workers, manggagaling sila sa Middle East kung saan sila sasakay na flight pauwi ng bansa. Inaasahang darating sila mamayang alas 11 ng gabi. Bago nito ay nakauwi na sa bansa ang unang batch ng 6 na Pinoy crew ng barko. Makakatanggap sila ng financial assistance mula sa ahensya. Isa sa ilalim din sila sa health checks. Samantala, nagpapatuloy naman ang search and rescue operation ng mga otoridad sa natitirang Pinoy crew ng MV Eternity Sea na inatake rin ng rebelding Houthi. Sa ngayon, 8 sa 21 Pinoy seafarers ang na-rescue na. Sila po ngayon ay kasalukuyan nating inaasikaso. Nasa kamay po sila ng mga rescuers at sila po ay papunta na sa isang safe na port para sa eventual facilitated repatriation mula po sa Red Sea pabalik po ng Pilipinas. Samantala, inaalam pa ng DMW kung totoo ang napaulat na 3 Pinoy na namatay umano sa Red Sea. Meron pong unconfirmed reports, no? Aalamin po natin ito sa mga kababayan po nating na-rescue na 8, oras na makausap natin sila. 3 po yung sinasabi sa news na meron po tayong kababayan na namatay doon po sa barkong MV Eternity Sea. Kumpiyansa naman ang mga otoridad na buhay pa ang natitirang Pinoy seafarers. Malakas po ang ating paniniwala na sila ay buhay pa dahil yung mga kasamahan nila nga mahigit 48 hours na nag-survive doon, napalutang-lutang at sila nga ay naisalba at harinawa yung karamihan na nawawala ay maisalba po din natin. Kasunod nito, sinuspindi na ng DMW ang lisensya ng manning agencies ng 2 barko. Dati na raw kasi nilang sinasabi na iwasang maglayag sa Red Sea dahil sa mga insidente na pag-atake roon. Hindi na po natin pinayagan silang bigyan ng karapatan para mag-deploy pa ng seafarers. Kasama na rin dito yung principal at yung enrolled na ships. Aalamin din ng DMW kung napatupad ang karapatan ng mga tripulante na tumangging bumiyahe sa warlike zones. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Binahang ilang lugar sa Negros Island dahil sa ulang dala ng habagat. Sa Bacolod City, mahigit 300 pamilya ang inilikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Ganito kalawak ang dinulot na baha na walang humpay na pag-ulang dala ng southwest monsoon o habagat sa Negros Island. Sa bahaging ito ng Bacolod City, napilitan ng lakarin ng ilang residente ang baha. Sa lalim kasi ng tubig, hindi na makadaan ang mga tricycle. Ang iba pang kalsada, nagmistulan na ring ilog. Mga malalaking sasakyan na lang ang naglalakas loob lusungin ang baha. Sa Purok Isla sa Barangay Villamonte, gumagamit na ng bangka ang rescuers para isalba ang na-stranded na mga residente sa abot dibdib na baha. Ang senior citizen na ito na na-stranded din sa kanyang bahay, pinagtulungan ng ilikas ng mga tauhan ng barangay, lalo't pataas ng pataas ang level ng tubig. Pati ang mga senior citizen na madring ito sa Barangay 1, inilikas na rin dahil inabot na ng baha ang kanilang simbahan. Sa ngayon, umabot na sa higit 300 apektadong pamilya ang inilikas sa evacuation centers. Sa Talisay City naman sa Negros Occidental, inilikas na rin ang ilang pamilya gamit ang rescue boats. Abot dibdib na kasi ang baha dahil sa walang tigil na pag-ulan kagabi. Agad silang inilikas sa evacuation center para doon manatili pansamantala. Nagbigay naman ng hot meals ang lokal na pamahalaan para sa mga lumikas na pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa weather update, asahan ng maaliwalas na panahon pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin magdadala ng mga pabugso-bugsong pag-ulan ang southwest monsoon o habagat dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Sorsogon, Masbate at Mimaropa. Magpapaulan din ang habagat sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, palayo na ito sa bansa at walang epekto sa ating weather system.
Mga kapatid, may nakaambang taas singil po sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Dahil po yan sa mas mataas na generation charge at sa presyo ng langis dahil sa giyera ng Israel at Iran. Kung magkano, alamin natin sa Frontline Report ni JC Cosico. Mukhang kailangan na namang maghigpit ng sinturon mga kapatid. Pagkatapos kasi ng dalawang magkasunod na buwan ng bawas singil, heto't may taas singil sa kuryente ang Meralco. Halos 49 centavos kada kilowatt hour ang madadagdag sa July billing. Katumbas yan ng 98 pesos hanggang 244 pesos na dagdag sa electricity bill ng isang bahay na kumukonsumo ng 200 to 500 kilowatt hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco dahil yan sa mas mataas na generation charge o halaga ng pagbili ng kuryente. Humina daw kasi ang piso kontra dolyar. Idagdag pa ang mataas na presyo ng langis sa world market dahil sa giyera sa pagitan ng Israel at Iran. In the case of Meralco, yung pinakamalaking source of supply na power plant ng Meralco ay tumatakbo sa natural gas. Sakit sa ulo yan sa mga consumer gaya ni Glady na umabot sa higit 13,000 pesos ang bill sa kuryente noong isang buwan. Bukod kasi sa on and off ang paggamit nila ng aircon para sa nanay niyang may high blood, magdamagan din ang kanilang refrigerator dahil sa negosyo. Feeling ko sasakit ulit ang ulo ko kasi sabay-sabay gastos, tubig, tuition fee, 'di ba, yung daily expenses mo na pagkain and all. Pero dahil tag-ulan, makakadiskarte ang ilan nating kapatid para makamenos sa konsumo. Siyempre, pag malamig, patayin ng lahat ng mga ventilador, mga appliances. Oh. Bakit po? Siyempre, para makatipid nga. Wala nga tayo pambayad. Ang hirap na ng buhay ngayon. Hindi pa masabi ng Meralco kung magtutuloy-tuloy ang taas singil sa kuryente. Pero tuwing tag-ulan, pababa ang demand sa paggamit ng kuryente. You also need to see what the prices will be, fuel prices will be, given the, of course, global situation. So ang dami kasing factors that will come into place. Para naman makatipid, payo ng Meralco, iset sa 25 degrees Celsius ang aircon. Yung komportableng lamig lang para maginhawa rin ang bulsa. Siguraduhin din daw na nakasara ng maayos ang mga refrigerator at iwasan itong punuin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mawawala ng kuryente, kaya mag-charge na kayo ng mga cellphones kapatid dahil nagbabadya ang power interruption sa ilang bahagi ng Quezon City at Caloocan sa susunod na linggo. Ayon sa Meralco, apektado ng scheduled maintenance sa mga linya ng kuryente sa Barangay Greater Lagro at Pasong Putik sa QC, pati na rin ang bahagi ng Tala sa Caloocan. Magsisimula yan alas 11 ng gabi sa Lunes, July 14 hanggang alas 2 ng madaling araw sa Martes, July 15. Paliwanag ng Meralco dahil daw yan sa inaayos na mga linya sa Quirino Highway. Susunod, notorious sumanong magnanakaw itinumba. At training plane bumagsak, 4 na sakay nakaligtas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Metro Manila, habang sa Dumaguete nadamay naman ang isang chapel nang masunog ang katabing bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado alas 10 ang gabi, nanlamunin ng apoy ang isang bahay sa barangay Baong Pandan sa Dumaguete City kagabi. Umabot sa unang alarma ang sunog na agad ding naapula. Wala na sa plano nasawi sa sunog pero nadamay ang bahagi ng katabing chapel. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Binondo sa Maynila naman, nasunog ang bahagi ng isang gusali sa Dasmariñas Street pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Umabot din sa unang alarma ang sunog at naapula pasado alas 6 ng umaga. Patuloy pa ang iniimbestigahan. Nabalot na makapal na usok ang paligid ng Marton Road sa Valenzuela City.
na sumiklab ang sunog sa isang pabrika kahapon ng umaga. Ayon sa BFP Valenzuela, pasado alas 9 nang itaas sa unang alarma ang sunog sa gusali ng Philbed. Tumagal ng 3 oras ang pag-apula sa apoy na umabot sa ikatlong alarma. Inaalam pa sa ng sunog at ang halaga ng naabong ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 4 ang sugatan sa bumagsak na Cessna training plane sa Zambales. Nangyari yan mag-aalas 9 ng umaga kahapon. Bumagsak ang Cessna plane sa isang agricultural land malapit sa Iba Airport. Kabilang sa sugatan ang flight instructor at 3 student pilot. Ayon sa pulisya, galing Olongapo ang eroplano at kakalipad pa lang muli nang biglang bumagsak. Wala namang nadamay na sibilyan. Ligtas na ang mga sugatan habang iniimbestigahan na ng CAAP at PNP Aviation ang sanhi ng insidente. Sinuspende rin muna ng CAAP ang flight training operations ng naturang academy. Susunod, bata naipit sa toy claw machine sa Amerika. At fan meet sa bansa ni Korean superstar Park Seo-joon, dinagsa. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalik bansa ang Korean superstar na si Park Seo-joon para sa kanyang fan meet. At live mula sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, ano ba? Marami ng mga fans ni Park Seo-joon dyan. Kamusta naman sila? Nikki, eto na nga, full force na nga tayo dito ngayon sa Quezon City para sa fan meet ni Korean superstar Park Seo-joon. Oh my gosh, nandito nga na naman sa bansa si Oppa. Nagbabalik siya, syempre, no, para sa kanyang mga super fans dito sa Pilipinas. Pero bago yan ha, kanina humarap si PSG sa isang press conference kung saan Oppa in red ang kanyang atake. Andito siya sa bansa ngayon thanks to his tuna endorsement. Eto ha, feeling at home na nga itong si Park Seo-joon sa bansa dahil pamilyar na raw siya kung saan nagaganap ang kanyang mga event sa Maynila. Katunayan, parehas pa nga ang kanyang naupuan daw kanina from the last na event niya rito sa bansa. At dahil nga laging work trip, short but sweet ang kanyang mga kaganapan dito sa Pilipinas, sana raw next time mas mahaba-haba. Aba, syempre, yan ang mga gusto ng mga fans, di ba? Pero anyway guys, eto, alam naman natin na minahal talaga itong si Park Seo-joon ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga super K-dramas na talagang sinubaybayan, kagaya na lang ng Fight for My Way, Itaewon Class, Warang, o diba, What's Wrong with Secretary Kim, at syempre pinaka-latest Gyeongsong Creature. I love it! Napanood nyo ba yun? Last December lang yun lumabas. At syempre naging tampok din siya sa MCU movie na The Marvels. At sa ngayon nga, busy si PSG. Kanina kinikwento niya, may pinaghahandaan siya. Back in his romance drama era na nga ang ating Oppa. At eto na ha, Nikki, mga kapatid, in an hour, magsisimula na nga ang fan meet ni PSG dito sa Quezon City. At abangan nyo na po ang fan service niya dahil marami po tayong mga activity na talaga naman kung saan makakasalamuhan niya yung fans at syempre ibibigay niya ang kanyang best na mapaligaya ang libo-libo na pumupunta ngayon dito nga sa Smart Araneta Coliseum. Syempre, bibigyan ko pa kayo ng update dyan. Pero sa ngayon, nag-aabang din tayo ng mga celebrities dahil marami pong pupunta dito. But anyway, yan muna yung latest. Nikki? Yun, maraming salamat, MJ Marfori. Ito kakaibang baka ang isinilang sa Taysan, Batangas. Aba, meron itong 2 ulo. Inabot ng 6 na oras ang pagpapaanak sa inahin. Nagtulong-tulong na nga ang ilang veterinaryo para lang mailabas yung baka. Tama. Ayon po sa may-ari, posibleng hindi rin magtagal ang buhay nito. Simula raw kasi nang ipanganak ay hindi pa ito nakakabangon para makadede sa inahin. Bicephaly ang tawag dyan o pag-develop ng 2 ulo sa iisang katawan. Kawawa naman pala. Oo. Siguro kasi mabigat, no? Oo. Hindi siya makatayo. Kumbaga nakakatuwa lang dahil kakaiba yung itsura niya. Pero Nakakaawa din. nakakaawa. Oo, dahil di nga makadede. Saka I think yung mga ganong kaso kailangan din ng special attention. Oo. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.